Ako po si Brother Mark Dinley Aison. Yun po yung whole name ko. And yung pang hindi nakakakilala sa akin, PG-12 po ako ni Pastor Ronald. And kaya ako po nag-decide na sasabihin yung buong pangalan ko kasi narinig ko sa ibang mga man of God, nung ginamit na sila, nag-iiba yung pangalan nila. So yung pangalan ko, alam nila dito, Din. So ngayon, pag naging pastor na ako, by God's grace, Pastor Mark na lang para mas biblical. Amen po. So, pero kailangan masanay pa ako no? Pero ito po, dati po akong contractor. Praise God po, hindi po ako napasama sa DPWH today. Pero praise God din po kasi answered prayer po si Pastor Ronald doon. Kasi way back, Duterte's time, nangontrata po tayo sa mga government workers and government projects. So, nakita din po namin kung gaano yung nababalita natin ngayon. Sobrang lakas po namin ng loob. Wala lang po yung kasama ko dito na nangongontrata din. Pupunta po kami sa mga bidding, 300 million, 600 million, 1 billion yung usapan. Tanong nyo po anong dala namin. 3 scaffolding at saka 4 na tao. Ganun po kalakas yung loob namin. Buti na lang po hindi namin nakasama yung Diskaya. Baka isa po kaming inaano sa korte ngayon. Pero praise God po, all things works together. Sabi nga, iba yung plano ni Lord. So ayun po, nasabi ko na po, dati po akong architect, construction, dating businessman. Pero ngayon po, I just want po na maging full-hearted servant kay God with my whole family. Palakpakan po natin sa Lord. So praise God po. Let us go back to the message of God. So yung message of God ngayon is, alam po natin, Bible character. So ito po yung Bible character na inassign sa akin, si Tatalino. Hindi po si Tatalino yan. Mukha lang. Parang yung pag tinanong mo, ano ang tawag dito, Tatalino? Pero siya po ay si Samuel. Sino po nakakakilala kay Samuel? Magsabi ng amen. Yung anak po ni Sister Leslie, yung cute. Hindi, joke lang po. Si Samuel ay isang prophet po. Si Samuel actually, ano siya? Miracle baby. Kasi yung time na yan, yung nanay niya, siya na lang hindi nagkakaroon ng anak sa Israel. Kasi nga, barren siya. Pero dahil sa puspusang pananalangin ni Hannah, umiyak siya, naglumpasay siya sa church, sa tahanan sambahan, na-answer prayer, lumitaw si Samuel. So yung purpose po ni Samuel is bata pa lang, nasa templo na siya, lumaki na siya doon. Bata pa lang si Samuel, naririnig na niya yung magandang boses ni Lord. Parang sa Bible, speak Lord, sabi ganyan. Tapos tanawagan, Samuel, Samuel, Mert. Parang ganyan siguro, ano? Tapos, Chris, parang ganyan siguro ang pagtawag ni Lord, no? Sumunod ka sa akin, Chris. Pero si Samuel po, siya lang po yung nakarinig sa boses ng Panginoon yung panganahon na yon. So si Samuel, isang propeta, judge, kingmaker. Ano pong ibig sabihin ng kingmaker? Siya po yung unang nag-anoint sa hari ng Israel na si King Saul. Tapos among those, si Samuel din po yung may pinakamahirap na duty yung panahon na yon. Hindi dahil gumagawa ng milagro, hindi dahil nag-lead siya sa gera. Tanong niyo po bakit pinakamahirap yung duty niya. Kasi po, siya yung boses ni Lord. Siya yung pumupunta sa mga tao pag may ginawang kasalanan at kailangan i-correct. Siya yung pumupunta sa mga tao na sasabihin, may mali kang ginawa. Paparusahan ka ni Lord. Kailangan mo nang tumalikod sa iyong ginagawang di tama. Kaya po, alam niyo po, pag binasa yung buhay ni Samuel, hindi pa lang makalapit si Samuel, na yung kunwari dito sa Living Hope, no? Papasok pa lang si Samuel dyan, nanginginig na yung mga tao. Yung time na yun. They are trembling with fear. Kasi yung time na yun, sobrang makasalanan yung mga tao, yung mga Israelites. Kaya alam nila na talagang merong mensahe na mahirap yung Panginoon sa kanila. Kaya ganun sila natatakot. Natatakot sila dahil yung kalaban, talagang mawawala sa buhay nila. And that time po kasi, wala pang social media, pero ewan ko bakit mga inggitero-inggitera na yung mga Israelites yata that time. Kasi nagre-request sila kay Samuel na magkaroon ng hari. Kaya nga binigay si King Saul. Hari na nakita nila sa ibang nasyon that yung hari nila nahawakan, yung hari nila nakakausap. Pero yung totoong hari na si God, parang hindi na sapat sa kanila. Akalain niyo yun? God gave them miracles upon miracles,
blessing upon blessing, hindi ginutom, pinrovide, pinagpahala. Tapos biglang sasabi nila, Samuel, bigyan mo kami ng hari. Si Samuel may compassionate heart. Gusto niya na masabi din yung request ng mga tao sa kanya. Masabi yung request ng tao para masabi niya kay God. So si God naman, kinausap si Samuel, nagbigay ng hari. Pero yung hari, hindi pinili ni God. Pumili dun sa hari ay yung mga tao, which is si King Saul. Si King Saul, matangkad siya. Eto, matangkad. Guwapo. Kaya pinili siya ng mga Israelites. Pero hindi siya pinili ng ating Diyos. So si King Saul po, to make the story short, alam po naman natin, hindi siya nagtagal bilang hari. Napalitan siya ni David. Si King Saul po, disobedient. Kaya nga po sa kanya nanggaling yung famous verse natin na obedience is better than sacrifice. Amen po. So, si King Saul po, hindi naman po siya nasira or nagumpisang ma-downfall dahil sa kasalanan. Nag-start po yung downfall, yung pagkabagsak ni King Saul dahil disobedient siya. Rini-reject niya yung mga instruction ni Lord. Rini-reject niya yung pagdidisiplina ni Lord sa kanya. Nire-reject niya yung rebuke ni Lord sa kanya. Kaya doon nag-umpisa yung pagkabagsak niya. It's because ayaw ni Saul na mabago or masunod yung Diyos natin ng buong puso. Kaya nga partial disobedience lang siya. Pili lang yung gusto niyang gawin. So, among all those prophets, yun po yung pinaka-core message po ng gusto natin talakayan. Na gusto natin malaman kung paano natin ma-evalue yung discipline at saka rebuke na nanggagaling kay God. Amen po. Gusto natin malaman kung gaano ba kahalaga yung disiplina na binibigay ni Lord sa atin. Sister, may ginto ka. Totoo ba yan? Totoo. Kung totoo. Magkano? Sagrado mahal po. Tinago na. Tinago niyo yung mga ginto niyo. So, alam po natin, mahal yung ginto. Amen po. Sinong gusto ng ginto dito? Magsabi ng amen. Wala naman tayo gusto natin ng ginto. Kasi mahal, di ba? Expensive po yung ginto. And yung ginto po na yon, mayroong kinumpara si Lord. Para sa kanya, yung value ng ginto ay ganun din yung value ng obedience. Ganun din yung value ng discipline. Ganun din yung value ng pagkukorek. So isipin niyo po kung gaano kahalaga yung ginto na yon, ganun sa mata ni Lord halaga yung pagkukorek at pagre-rebuke. Amen po. So yung topic po natin ngayon is God's gold, the value of correction and rebuking. Amen po. Lahat po ng gusto makareceive ng ginto, magsabi ng amen. Sa isang bansa, sukatan po ng yaman nila. Ito, sinusukat po yung yaman nila either sa oil, either sa natural resources, o sa gold reserve nila. Kung gaano karami silang ginto sa bansa nila. To make the story short po, importante or mahalaga yung ginto. So si God, gano'n niya, tinitignan yung value and rebuking. Not a material thing, hindi naman gold bar. Anahin ni Lord tong gold bars na to. Pero sinabi niya sa Proverbs 25:12, like an earring of gold and an ornament of fine gold is a wise rebuker to an obedient. So yung mga nagre-rebuke, nakikinig, tumatanggap ng rebuke, para silang mga gold sa paningin ni Lord. Amen po. Amen po. Lahat, ulitin ko po lahat ng Kristiyanong nagpapa-rebuke, nagre-rebuke, tumatanggap ng disiplina kay Lord, tingin ni Lord sa atin, mga ginto. Magsabi po ng amen. Pero pag-usapan, disiplinado na. Isa lang po naman yung reaction ng mga tao. Ganito po yung reaction nila. Gen X, Millennials, Gen Z, Gen Alpha. So yung Gen X po, mga kasingidaran po ng nanay ko yan, mga mothers ko. So, ayan yung mga yan, pag linapitan mo, kapag gusto mong i-correct or regarding sa Bible, biglang papakinggan ka naman nila eh. Pero kunot pa rin yung, kinakataas pa rin yung kilay nila, tsaka kunot pa rin yung noo, no? Tapos sasabihin nila sa loob, matanda pa ako sa'yo, mas marami pa akong experience sa'yo, ba't ako makikinig sa'yo? So, ganun yung typical na Gen X. Sa Millennials naman po, kapag kinorek mo, dinisiplina mo, or sasabihin kang tama, sasabihin naman nila, nag-google ko na yan! Alam ko na yan! Mas marami pa akong certificate sa'yo. At saka mas marami pa akong pangalan na nakadol, mga education na natanggap sa'yo.
So ganun po yung mga kadalasang reaction ng millennials. Sa Gen Z naman po, kapag sila i-rebuke, minsan hindi na nakikinig yan. Tapos sa puso nila, di mo ko naintindihan. You don't know how I feel. You're not part of me. It's my emotion. You don't know. You don't know what happened. Ganun yan, mga yan eh. Mga Generation Alpha naman, yun yung mga bulinggit ko, o kaya medyo matanda. Kapag rebuke mo naman yan or dinisiplina mo, halata naman. Halata, talagang, no, talagang minsan, hindi pwede. Talagang makikita mo, walang halo na ano. Kasi kung ano yung reaksyon nila, yun na yun eh. Kaya lang, sasabihin sa'yo minsan, you're not the YouTuber I watch. Sige nga, show me nga the video. Kung tama yung sinasabi mo, parang ganun sila eh. More on techie, sa gadgets sila. Tapos biglang sasabihin pa, that's not the AI. That's not what AI said. Yung AI po, yung artificial intelligence, no? So, ganun po, no? Yung pag rinireview or dinidisiplina natin yung mga tao po. So, tingnan naman yung katabi mo. Pakisabi, usapang may Holy Spirit to, ah. Lahat po ng may Holy Spirit magsabi ng amen. Nakakatawa man po, no? Pero natural po yung nagiging resistance natin sa pagdidisiplina at pagkokorek. Makatanggap man tayo or tayo yung gagawa nun. Pero kailangan po talaga makita natin yung value, yung halaga, kung paano kahalaga kay Lord. Yung nakaka-receive ng discipline sa buhay natin, yung nakaka-receive ng correction sa buhay natin. Kailangan maintindihan natin. So yung point 1 po natin, to understand the value of correction and rebuke, is to see God's correction and discipline as a proof of His love. Amen po. Lahat po tayo sabihin natin, basahin natin. To understand the value of correction and rebuking is to see... Lahat po, sabay-sabay tayo ha. See God's correction and discipline. Amen po. Tuwan-tuwa din po si Pastor Ronald nung nakita yung presentation ko. Kamukha naman po, ha? So, praise God po. When masakit, kumbaga yung correction, no, yung discipline na minsan mabigat. Kaya kita naman po sa picture. Pero, yun po pala yung katibayan na mahal ka ni Lord. Kapag nakaka-receive ka ng disiplina, sister, brother, yung pala'y pagmamahal ni Lord. So, kailangan, pag dinidisiplina tayo or kinukorek tayo, kailangan tignan mo to as God's love. Hindi dahil gusto kanyang ipahiya. Hindi dahil gusto kanyang masira. So, praise God din po sa mga mentors natin, sa mga leaders po natin, sa mga pastor natin, na patuloy tayong tinatama, patuloy tayong rini-rebuke, patuloy tayong kinokorek. Sila po pala yung katibayan na pinadala ni Lord para maramdaman natin na mahal ka ni God. Para mahal ka ni Lord. Lahat po na naka-receive ng rebuke na dito magsabi ng amen. Hallelujah. Grabe, no? Talagang praise God po. May matinding gagawin si Lord sa inyo. So, affection po yun ni God. And sinisignify lang po na anak tayo ni Lord. For example po sa matanda or sa may a relationship na parents tapos may anak. Di ba, kinokorek natin yung mga anak natin para pakita natin na mali sila at mahal natin sila, hindi sila mapahamak. Amen po. So, ganun din po yung pagkukorek ni God. Yung mga mentors natin, ganun din po. So, Revelation 3:19. Lahat po tayo basahin natin. I correct everyone. I love. Take this seriously. Amen. So, meron naman po 7 reaction likers, no? Ayan, no? May heart, no? Halimbawa sa GC, no? Pag may gusto ka lang, heart mo lang yan, no? Hindi ka na magre-reply, no? So, may 7 naman po pala, na masigasig. So, lahat po ng kinokorek ni Lord, malinaw po sa salita ni God. Mahal ka ni God, kaya ka kinokorek. Kailangan mo tong seryosohin. Mahal ka ni Lord, kaya yung ginagawa mong hindi tama, kailangan mo nang baguhin. Pinadala ni Lord yung mentor mo na yan para ituwid ka, para ilagay ka sa tamang daan, para i-restore ka, para alisin ka doon sa gawa ng kaaway. Yung correction, wag po natin isipin na paninira sa buhay natin. Yung correction, kailangan tanggapin natin po yun na buo yung puso natin. Kailangan pag kinorek ka, wag kang magtampo. Kailangan pag dinisiplina ka ni Lord, wag kang magtampo sa mentor mo. Huwag kang magtampo sa leader mo. Huwag kang magtampo sa pastor mo. Yung pastor natin, every Sunday, kinukorek tayo. Kaya nga lagi niya sinasabi, I love you all. Last Sunday lang, I love you all. Kasi alam niya, ikukorek ka niya. Pero medyo masakit eh. Minsan masakit talaga. Pero tignan natin yon.
as a proof, katibayan na mahal ka ni Lord. Amen po. So para mas maintindihan mo pa yung value ng rebuke at correction, kailangan may teachable heart ka. Teachable heart. So to understand the value of correction and rebuking is to accept them as a proof of teachable heart. Lahat po tayo sabihin natin teachable heart. Pakitapik yung katabi mo, teachable heart ka. Teachable heart, masaya. Tingnan mo yung puso naman, oh. Naka-happy. Oh. Yung hindi teachable heart, yan, nakatingin sa cellphone. Ewan ko, baka nagno-notes. O kaya, ewan ko, sinong linalike, no? So, to understand yung value talaga ng correction, ng discipline, is kailangan, accept mo siya, tapos yun yung magiging proof na meron kang teachable heart. Ganyan yung naging downfall ni Saul. Hindi siya naging teachable heart. Kaya siya bumagsak. Kaya siya nasira. Pero tayo, kailangan makinig tayo kay Samuel. Kaya makita natin yung buhay ni Samuel na may teachable heart. Teachable heart, kailangan humble yung heart mo sa correction. Amen po. Kailangan yung teachable heart, hindi mapagmataas. Psalm 119 verse 34. Give me understanding, a teachable heart, the ability to learn, that I may keep your law and observe it with all my heart. Grabe, no? Dito pa lang kuha na yung vision natin, 10K likers, 10K, may mga 10K na nag-react, 10K, 1K, no? So lahat po dito, sabihin natin, a teachable heart and ability to learn. Luke 8:10, TPT version po, he said, you have been given, ulitin po natin, teachable heart. Teachable heart, sige sabihin po natin, you have been given a teachable heart. To perceive the secret, hidden mystery of God, kingdom realm. So, kailangan, meron kang teachable heart para makita mo yung mga revelation ni Lord. Kailangan may teachable heart ka para makita mo yung blessing ni Lord sa puso, sa buhay mo. Kailangan magkaroon ka ng teachable heart para makikita mo yung signs and wonders na binibigay ni Lord sa'yo. Pero sabi dito, but to those without, next slide, a listening heart, my words are merely stories. So wala pong teachable heart and listening heart. Yung mga salita ni Lord, istorya na lang. Yung blessing ni Lord na para sa'yo, istorya na lang. Yung pangako ni Lord sa'yo, istorya na lang. Sabi po sa Bible, even though they have eyes, kahit na meron kang mata, they are blind to the true meaning of what I say. Even though they listen, pero walang teachable heart, ha? They just listen. They won't receive full revelation. Malalagpasan mo lang yung great plans ni Lord sa'yo kapag wala kang teachable at saka listening heart. Malalagpas lang sa'yo yung nakatakda, yung nakaprepare na magandang blessing, yung magandang revelation, yung magandang buhay pag wala kang teachable heart. Kaya tapikin mo yung katabi mo. Sabihin mo, may teachable heart ka. Dinideclare mo lang yan kasi alam mo, you will receive blessing. Kaya dinideclare natin sa katabi natin, may teachable heart ako. Kasi you will receive the revelation of God. Luke 8:10. Tapos, yung walang revelation po, ay yung matigas yung puso, hindi sila magkakaroon ng matinding revelation galing kay God. Kaya, hindi po sila umaasenso sa buhay. Kaya hindi sila nag-grow sa life nila. Kaya hindi sila nag-grow spiritually. Kaya napapabackslide sila. Kaya konting sabi lang, nasa ibang church na. Konting correction lang, lilipat na ng mentor. Konting mag-devotion ka naman. Mag-Bible reading ka naman. Doon na ako sa ibang church. Walang Bible reading. Meron naman ako narinig. Nagba-Bible reading naman ako. Sabing ganyan. Nagdi-devotion ako. Ang haba. Sa papel. Pero, pag umulan, di man umaattend ng Sunday service. Bumahala ng konti. Next week na lang ako a-attend. Tapos, wala naman si Pastor Ronald. Attend na lang ako pag dumating na lang si Pastor Ronald. Teachable heart po. When we hear this thing, sabihin mo sa katabi mo, usapang may Holy Spirit lang ah. Usapan may Holy Spirit lang tayo dito, brother, sister ah. Usapan may Holy Spirit. Usapan tayo may Holy Spirit. Lahat po na may Holy Spirit magsabi ng amen. Kapag sarado yung puso mo at hindi siya teachable heart, magiging walang blessing ito. Kasi sabi po, sa Mark 4:25, whoever has a teachable heart, to him more understanding will be given. Lahat po natin sabihin natin, whoever has a teachable heart, to him more understanding will be given. And for whoever does not have yearning for truth, ito po, even what he has will be taken away from him. Isipin niyo po, no? Naka-receive ka na ng blessing kay Lord, wala kang teachable heart, mawawala pa yung blessing na yon. Isipin mo po yung revelation na ginagawa mo, yung pagbabasa mo ng Bible study. Kung wala ka naman teachable heart at saka learning heart,
Katiting na nga lang yung binabasa mo, aalisin pa ni Lord sa iyon. Kanina 10,000, ngayon 42 na lang po yung nag-react. May galit pa yata. Meron naman tons pa eh. Alam niyo po, God wants us to prosper. Pero if hindi naman ka prosper yung puso mo na yan, hindi rin niya bibigay yung blessing. Hindi rin niya a-answer yung prayer mo. Tapos sasabihin pa nung nagba-Bible reading na mahaba yung devotion. Ang dami kong devotion, pero wala akong miracles. Ang dami kong Bible reading, pero wala akong miracles, wala akong blessing. Paano po yung yung devotion niya, naka-stay lang po sa papel, sa notebook. Hindi naman niya ipinapamuhay. Hindi naman po niya ginagawa. Magaling nga mag-Bible reading at mag-devotion. Pero kung hindi mo naman ina-apply sa buhay mo, hindi mo rin makikita yung mga milagro at saka blessing na gagawin ni Lord para sa iyo. Kaya kung gusto mong lalong ma-bless ni Lord, kailangan meron tayo nito. Next point. To understand the value of correction and rebuking is to rebuke and correct others, to restore, not to condemn. Rebuke and correct others. Restore, not to condemn. So yung pag-rebuke po natin, pagdidisiplina po natin, kailangan to restore. Hindi para ipahiya, hindi para i-condemn, hindi para usgahan, hindi para i-bash. Nag-rebuke ka, nag-correct ka, kailangan bumalik siya sa Panginoon. Kailangan yung purpose mo, mawala siya dun sa kasalanan na yon. Kailangan ma-restore yung buhay niya. Condemnation, talagang ituturo niya, ipapamukha niya yung kasalanan. Restoration, hawak nga yung Bible eh. Kasi mag-re-review siya using the Word of God. And, ito po tandaan nyo to. Ba't nagtataka kayo? Naka-uniform, parang general pa. You can only rebuke a person if that person is under your authority. Ibig sabihin, marirebuke mo lang yung tao na yon kung siya ay flocks mo or disciple mo. Marirebuke mo lang siya. Halimbawa, si Pastor Ronald, lahat tayo pwede niyang i-rebuke kasi under lahat tayo sa kanila. Pero yung kapwa leaders ko, kung hindi ko naman siya kaibigan o hindi ko siya kaano-ano, hindi niya ako pwedeng i-rebuke. Kasi pag ginawa niya sa akin yon, either masasaktan lang ako o feel condemn lang ako or babaliwalain ko lang. Baka sabihin ko pa nga, anong gagawan mo? Bikaran, makanyan ka. So the purpose of rebuking talaga is kailangan you are above that person. For example po, ngayon po, binigyan po ako ng authority ni Pastor Ronald dito sa pulpit na to to preach the message. Amen po. Everybody say amen. Right now, pwede pa akong mag-rebuke. For example, kung may narinig man ako sa banyo ng panlalaki, sasabihin, Frenny, ang ganda ng blush on mo, pahiram naman. Pwede ko siyang rebuke. Pero kung wala naman ako dito, kung hindi ko naman dito, narinig ko yon, hanapin ko yung mentor nun. Sasabihin ko, naghihiram ng blush on, di ako pinahiram. Hindi, joke lang po. So, sasabihin ko sa mentor niya yon. Pero po, pag after nito, nakita ko kayo sa labas na nag-wedding, hanapin ko yung mentor niyo. Hindi kita pwedeng komprontahin. Sasabihin ko, Kristiyano ka. Ba't ka nag-wedding? Hanapin ko yung mentor mo. Sasabihin ko sa mentor mo, yung disciple mo, nag-wedding, hindi ako pinagtaya. Hindi, joke lang po. Yung disciple mo na yan, so ganun po. Kung nag-scatter ka sa labas, hindi kita pwedeng i-rebuke hanggang hindi yung mentor yung magre-rebuke sa kanya. Hindi ka pwede basta-basta lumapit na lang, nakita mo, nag-games habang nagtetek. Kung hindi ko naman siya disciple, hindi ko siya marirebuke. Pero wala po sa Living Hope nun. Wala pong nag-games habang nasa tech booth sa Living Hope. Amen po. Wala din po na basta-basta lang nakaupo dito sa Living Hope at nakikinig. Alam niyo po, narinig ko lang ito kay Bishop Oriel. Kilala niya po si Bishop Oriel? Marami po daw puwet sa langit. Tanong niyo bakit? Puro lang po kasi nakaupo. Marami po daw tenga sa langit kasi puro lang nakikinig. Marami din po daw nguso sa langit kasi puro nakanguso lang po kapag Sunday service. Yung Christian life nila, paupo-upo lang po pag Sunday service. Yung Christian life nila, pakinig-kinig lang po. Hindi po sila tumatayo, kaya konti lang po yung tumatayo sa langit na nagsoul winning. Pero sa Living Hope, wala pong puwet na nasa langit. Nakatayo po lahat sila. Say amen. Luke 17:3. So watch yourself. If another believer sin, rebuke that person. Then if their repentance, forgive. Amen po. Galatians 6:1. Brethren, if a man is overtaken in any trespass, you, nakakapag talaga, kamampangan, no? Nawawala yung age. You who are spiritual,
Spiritual po tayo lahat dito kasi meron tayong Holy Spirit. Amen? Restore such as one in spirit of gentleness. So once you rebuke, once you correct, kailangan may love, may peace, may kindness, may gentleness. Considering yourself lest you also be tempted. Kasi alam mo, you will fall under the same sin. Di ba, Frenny? Ay, sorry. You will fall under the same sin. We are not trying to condemn here, but we are trying to expose the sins para hindi ka na malulong dun sa kasalanan na yon. If God is correcting you right now, may dinidil si Lord sa'yo. Di ba, may Holy Spirit tayo lahat. May Holy Spirit yung katabi mo. Teachable heart yan. No? Always declare, teachable heart. Amen po. James 5:19-20. My friends, Aliyah po my friend ha. My friends, if any followers have wandered away from the truth, you should try to lead them back. If you turn sinners from the wrong way, yung mga nagkakasala, if you turn sinners from the wrong way, tinanggal nyo doon, you will save them from death. You will save them from the punishment of sins. Gagawin kang instrumento ni Lord para yung mga kasalanan nila ay mapatawad, ma-forgive. Amen. Dumami naman po yung like, naging 15 na po. Kaya wag tayong matakot pa-rebuke at mag-rebuke. Mga leaders, wag po kayong matakot mag-correct or mag-discipline ng disciple nyo. Kasi yun yung authority na binigay ni Lord sa'yo. Sabihin mo authority. God give you authority to correct your disciples. Yung mga makakatanggap naman po ng correction, makaka-receive ng correction, isipin mo yon para ma-restore ka, para gumanda yung buhay mo. Kasi yung nagko-correct naman yan ay from God. Amen po. Dahil kapag may correction, may protection. Ito po yung sabi sa next point natin. To understand the value of correction and rebuking is to receive correction as protection from rebellion and distraction. Yung discipline po, yung correction and rebuking po, protection natin yan sa gawa ng kaaway. Sa gagawin, paninira ng demonyo sa'yo. Amen po. Kaya masarap magpa-rebuke, di ba? Kasi alam mo, protektado ka na kapag tinanggap mo yung rebuke at saka correction na yon. If no correction, if tinatanggal mo or binablock mo yung disiplina ng pastor mo or ng leaders or mentor mo, then open target ka ni Satanas. 1 Samuel 15:23. Walang teachable heart si Saul. Rinireject niya yung correction binibigay ni Lord. Kaya sabi dito, for rebellion is the sin of witchcraft. Lahat po tayo basahin natin. Rebellion is the sin of witchcraft and stubbornness. Matigas ang ulo. Witchcraft. Mga witchcraft, hindi lang yung mangkukulam. Mga witchcraft, yung mga ginagawa natin, hindi nakakaya-aya ka para kay Lord. Nanonood ng porn, witchcraft po yun. Nakikipag-chismis sa kapwa, witchcraft po yun. Yung pagdideclare mo ng negative things sa kapwa mo Kristiyano, witchcraft po yun. Yung paninira mo sa pastor mo, sa mentor, leader mo, witchcraft po yun. Yung paglabas mo lang dyan, nagalit ka na, pinagturo-turo mo pa yung kasalubong mo sa daan, witchcraft na yun. Yung anger na yon. Because you have rejected. So pag ganun po, kailangan makorek tayo. Madalas po, kayo lang po nakakaalam kung ano yung mga witchcraft and idolatry. Ibig sabihin yung, pati yung idolatry, ito po yung idolatry that time, yung mga images. Amen po. Yung mga statue. Yung idolatry ngayon, hindi lang po yung sa mga simbahan katoliko. Hindi lang po yung mga image ng mga ewan ko kung sino-sino mga yon. Kasi di naman alam kung talagang itsura nila yon. Pero idolatry now. Paggising mo, Facebook, how many likes? Paggising mo, kain muna ako, di mo na ako magpipray. Idolatry ng tiyan yun. Paggising mo, walang Bible reading, naglinis ka, idolatry pa rin yun. Paggising mo, hindi ka man nagpray, naligo ka na. Kasi excited ka magtrabaho. Kasi excited ka pumasok sa pag-aaral mo. Idolatry pa rin yun. Anything na hindi mo pinaprioritize si Lord, trabaho, pamilya, usapang may Holy Spirit po ito Tikin mo ulit katabi mo, sabi mo may Holy Spirit lang to. Sister, brother, may Holy Spirit lang to Anak, businesses na hindi mo pinaprioritize si God, idolatry. Pati apo. Ay, grabe. Ikit ko na rin din. Ikit ko na rin din nga po na yan. Nakita ko na rin po kung paano nila kulang na lang. Awayin pa yung magulang. Protektahan lang yung apo. Pero wala naman po masama doon. What I'm trying to say is, huwag niyo pong gawin idols ng buhay niyo. Don't prioritize them. Pwede naman po mauna si God plus
Mauna si God and yung apo. Hindi po pala pwedeng plus. Kasi idolatry po yun. Hindi po pwedeng God, tapos plus work. God, tapos plus family. God, plus school. God, plus apo. Hindi po pwede. Kasi walang ka-level si God. Walang level, wag mong i-level si God. Wag mong sabihin, God plus balance. Yung balance na yan, inimbento ng mundo niyan. Kasi sabi sa Bible, love God with all your heart. Buong puso. Pwede yan. God, serving God, working for God, ministry for God, tapos trabaho. Hindi pwede na, i-correct ko lang po kayo nung sa mga nakikinig sa yon si mga testimony namin. They're dying to self. Dying to self po sila. May mga trabaho yan na nag-volunteer sa amin. Mga watchers po namin doon sa prayer conference. Tinanong namin sila, dying to self, tinanong po namin sila, what's your work? Yung isa, kapitan ng barko, yung isa, broker, real estate. But they quit, I resign. So I can work, I can volunteer. Ito pakinggan nyo po. They quit, I resign, so I can volunteer for the work of God. Oh, paano yung, how's your work? Oh, God will provide me another work after this. God will provide me a work after this. Hindi sila natatakot, mawalan ng trabaho kasi malakas yung faith nila, mataas yung faith nila. After that, gagamitin sila, bibigyan sila ni Lord na mas mabuting trabaho. Hindi naman po dying to self, hindi ka na magtrabaho. Paano ka gagamitin ni Lord for the harvest? Pero doon mo makikita, God muna, pinrioritize. Kasi they have a big faith to God. Alam nila magkakaroon sila ng trabaho ulit na much better. Kasi they have that trust to God kung yung creator nila, yung faith nila na nagpo-provide ng lahat-lahat dito, ano ba naman yung simple work? Hindi ba mabibigay ni Lord sa kanila? Kaya ganun yung faith nila. Teachable heart. Patingin mo sa tabi mo. Teachable heart lang tayo. Proverbs 10:17, he who learns from instruction and correction is on the right path of life. And for others, his example is a path of towards wisdom and blessing. Next. But he who ignores and refuses corrections goes, of course, nawawala sa landas ni Lord. Yung mga nagpa-priority sa mga trabaho, yung sasabihin, ay, don't watch. Tulugan ko muna, sayang yung 1 oras. Para mamaya makapagtrabaho ng mahusay. Of course ka na nun. Narinig mo na yung boses ni Lord, pinapa-don't watch ka, tapos di ka pa magda-don't watch. Of course ka na nun. Wala ka na sa will ni Lord. Konti lang. 90 days challenge. 90 days challenge. Lahat po na nag-90 days magsabi ng amen. Pero, pag alas 12 na, kain muna ako, mamaya na lang yung Daniel prayer. 90 days challenge. 2 Chronicles 7:14. Makaplaya mo. Talagang meto mag-pray talaga. Matindi lalo na nung kalupa na yung Ana. Ana Canlas, disciple ng PJ. Tapos biglang naka-on lang yung Netflix mo. You are doing 90 days. Bible reading. Para lang masabi mo sa mentor mo, nag-Bible reading ako. Pero yung sinabi ni Lord dun sa message na yon, na-miss mo. Kasi ginawa mo lang yon para lang ma-please yung mentor mo. Mawawala ka sa path ni Lord. Mas matindi dyan yung hindi nag-90 days. Tapikin mo lang yung katabi mo. Usapang may Holy Spirit lang to. Usapang may Holy Spirit lang to. Si Pastor Ronald, I love you all to. Di ba? I love you all. Ito po Proverbs 12:1. Whoever loves discipline, loves knowledge. But whoever takes correction, hates correction. But whoever hates correction is, pakitignan po yung katabi mo. Sabihin mo, hindi ako yan. Amen po. Hallelujah. Pero, palagay ko may nade-deliverance na dito Nagsusuka na Yung isa medyo, hindi, ito galito sa kasalanan 6 na lang po yung natira. Kanina, ilang hundreds na Yung 6 na to, yung mga pastor na lang na matindi. Ewan ko, baka meron pang isang primary 12 dito sa 6 na to. Pero, pakiriman yung katabi mo, usapan may Holy Spirit lang. You will be stupid sa gawa ng kaaway. Hindi mo makikita, magiging tanga doon sa gagawin ng demonyo sa'yo na paninira. Magiging bobo doon sa mga plano na atake ni Satanas sa'yo. If you hate correction. Kung ayaw mo yung correction. Kung ayaw mo nagpapakorek sa mentor. Kung ayaw mo nagpapakorek sa pastor natin. Kung hanggang ngayon, nakaupong Kristiyano ka pa rin, papuwet-puwet ka lang. Kung hanggang ngayon, nakikinig na Kristiyano ka pa rin, baka mapunta sa langit yung tenga mo lang. Yung correction na po yan, wala pong stupid dito. Nasabi nyo naman, may Holy Spirit. Lahat tayo, amen? Kaya wala dito yan. Wala dito yan. Pero meron lang po akong gustong isama. Kasi si Pastor Ronald, binigay ako ng task. Yung task ako na ako yung mag-represent
Glory to God lang po. Ako yung mag-represent sa kanya doon sa G12 network meeting nila. So, 12, mentoring po nila sa G12. So, to make the story short, mga senior pastor po lahat yung mga nakakasama ko doon sa mentoring na yun. Na-meet ko po si Pastor Mark, mentor ni Pastor Ronald, at saka si Bishop Oriel. May picture pa nga po kami. Tapos sinawakan ko. Yung anointing po, kahit konti lang, sabi ko. Tapos, ito po, na-observe ko lang po sa kanila. Kasi iba-ibang church na yung napupuntahan ko. Sobra po. Alam niyo po anong sobra? Sobrang respeto, honorable yung mga members, leaders nila sa mga pastor nila. To the point na uupo yung pastor nila, tatakbo, bibigay yung upuan. Uupo po yung pastor nila pagsiserve ng water. Uupo po yung pastor nila, tatanong, hey, ano po yung pwedeng gawin namin sa'yo? Pero sa Living Hope, grabe. May sinabi lang si Pastor Ronald, I love you all, pagtalikod. Ninanong pastor, yan na naman ang sinabi, no? O dapat sa kanya litang makanyan. Karakalbahayo. Tapos, kulang na lang yung pastor pa natin magbibigay ng upuan sa'yo. Wala, kanina sa first service, ewan ko, lakas mag-amen ng disciple ko, tinamaan niyo siguro kasi sabi ko, buong puso ko silang pinagsisilbihan. Talagang pagdating nila, luto, tubig. Ito, pagdating nila, kain ka muna. Pero, yung ginagawa nila sa akin, sinigawan pa ako. Napa-amen siya. Hindi ko nasasabihin kung sino yun eh. Wala siya dito ngayon eh. Pero tinanggap niya. Pero yung sinasabi ko po is, do you see kung anong nagiging culture po natin sa Living Hope? Nawawala po yung paggalang natin sa mga pastor. Nawawala po yung pag-servitude natin sa mga pastor, sa mga leaders, sa mentor mo. You will see, hindi magiging epekto sa iyo. Sige, sabihin mo, wala akong pakalam dyan, okay lang. Akong pagsilbihan ng mentor ko. Pero after that generation, yung mga Gen Z, Gen Alpha, magiging disrespectful din po sila sa mga mentor nila. Magiging disrespectful din po sila sa pastor nila. Gusto niyo po ba na ganun ma-receive yung Christ the Living Hope? Hindi po, di ba? Pero yung gusto natin, yung lahat tayo ay maging honorable. Maging servant tayo sa ating mga pastor, sa ating mga leaders. Everybody say amen. Alam niyo po, that is instruction of God. And if you're doing the instruction of God, you are not stupid and you will have blessing, you will be prosper. Kasi po ginagawa niyo po yung word of God. Ginagawa po yung instruction of God. Honoring serving your pastor, your leaders, katumbas nun blessing po. Amen po. Kaya pag may nakita kayong leaders dyan, kahit sino pong leaders, give them honors. Servitude po. Kasi that's what the instruction of God was. Para yung congregation natin, makita po talaga we are honoring our pastors, mentors, and leaders. Kasi ganun din po yung mangyayari sa inyo pag may flux kayo. Pag naipasa nyo yung DNA na yun, i-honor din po kayo. Mabibless din po kayo. Mabibless din po sila. Lahat po nang nakikinig magsabi ng amen. So if you want to have a protection against the destruction of Satan, kailangan tumanggap ka ng rebuke, correction, discipline. Amen po. Huwag mong iwasan. Huwag kang tumalikod. Nangyari na po sa akin to. Konti na lang po, matatapos na tayo. Alam na papatading na si Pastor Ronald. Alam ko may ginawa din po ako hindi tama. Kaya yung ginawa ko, nung padating na siya, tumalikod ako. Tsaka kung wari, may kinakausap akong ibang disciple. Tapos pagdating pa sa likod, tinawagan ko pa, Pastor, ano naman sinabi na? Kaya ba't itambla mo, magkahi ka pa na, i-depend mo pa yung kasalanan mo na. So, diniplam, depend ka pa yung kasalanan ko na. Hindi naman tama yun eh. Kasi pag hindi ko ginawa to, wala akong papakain sa anak, sa mga pamilya ko. Pag nag-soul winning lang ako, papakain ba ng soul winning yung mga tiyan ng anak ko? Pero, yun yung deception ng demonyo. No? Yun yung deception. There is always a blessing upon doing God's instruction. There will always still a blessing na tumatanggap ng discipline. Hebrews 12:11. Grabe, 1.3 billion likers kasi daw conclusion na. Lahat po tayo basahin natin to. No discipline. Wala pong discipline na masarap, na enjoyable habang ito'y nangyayari. Totoo naman po eh. Kahit naman po ako, didisiplinahin ko yung anak ko. Ako nga nagdidisiplina, ako pa nasasaktan eh. Tumatanggap ng disiplina, masakit din po yun eh. Masakit din yung pagsabihan ka. It is painful po eh. Pero yung moment lang po na yun. Yung time lang po na yun masakit. Kasi after that, if you are correctly rebuking that person or restoring that person, magkakaroon siya ng peaceful harvest sa buhay niya. Makukorek yung buhay niya. Makukorek po yung pananaw niya. Makukorek po
At may babalik po siya doon sa plano na para sa kanya ng Panginoon. When you are receiving that rebuke, painful eh. Painful. Pero through that, after that process, you will see God's glory. You will see blessing pouring out in your life. You will see correct path na ginawa ni Lord sa'yo na yung dadaanan mo. Masakit ang disiplina, parang palo ng magulang. Grabe, ilang beses ako napalo. Ilang beses ako nalatay ng aking tatay. Pero masakit din po yung tayo na mamalo. Na-experience ko po yan. Ang sakit din po na pagbuhatan mo ng kamay yung anak mo, pero kailangan mo siyang pagbuhatan ng kamay para tumanda. Isipin niyo po, pag kinukorek kayo ni Lord, ganun din po yung nararamdaman niya. Masakit din po kay Lord yun. Whenever God is correcting you from the mistake, from the sins that you are doing, masakit po sa damdamin ng Diyos natin yun kasi mahal ka niya. Dinidisiplina ka ni Lord para hindi saktan. Dinidisiplina ka ni Lord dahil mahal na mahal ka niya.